Okay, so continuation nito, run lang natin siya, check natin yung magiging output natin ulit. Okay, so eto ngayon siya. So, open natin. So ito yung output natin. So meron lang tayong dalawang PowerPoint sa mismong folder natin. Ang gagawin natin next is para hindi siya nakakalat na gano'n, magke-create tayo ng drop-down box. So punta tayo dito sa HTML, papalitan lang natin 'to. So instead na div, ang gagawin natin magke-create tayo ng drop-down. So gagamit tayo ng select para sa drop-down natin. And then after nun yung ID ng drop-down natin, equal natin siya sa PPT drop down. Then after nun, empty na lang natin yung label. Then i-close na lang natin yung mismong select natin. Then after nun, magke-create lang tayo ng button dito. So sa button natin, meron tayong on-click. So yung on-click natin, gagawa kasi tayo ng function na tatawagin natin na open selected PPT. So yan yung pangalan ng function natin ngayon. And after nun, sa labas ng ating double quotation, i-close natin yon. And then, ang label ng button natin is open PPT. Yan. So, after ng button natin, ang gagawin naman natin is dito sa part na 'to, okay, so i-cha-change lang natin itong variable natin into drop down since drop down na yung gagamitin natin. So, ang gagawin natin, drop down and then papalitan natin yung double quotation natin dito na element. Ang ipapalit natin sa kanya, PPT drop down. Yan. So, yan ngayon yung next step natin. Now, after ng next step na yan, ang gagawin naman natin is pupunta tayo dito sa ating so dito sa baba. So ang gagawin natin after ng files dito, so dito sa create option natin. So papalitan natin 'to ng option, then gagawin natin ay option dito. Since drop down siya and more on option, so kaya option yung ginamit natin dito. I-de-delete lang natin 'to and then we will call out yung option natin and then that value equal to file. So, para saan ba 'to? Ito yung, ah, laman, ng PPT natin, PPT values. So, eto yung mga laman. Tapos tawagin natin yung option ulit dot text. Ang sa text naman, equal pa rin natin 'to sa file natin. Eto naman yung label ng PPT natin. So kumbaga, kung eto yung file, kung may PPT ka na login, eto yung login mo. Now, if you open yung login na yan, yung laman niya or yung value niya, yung laman ng PowerPoint is eto siya, yung value natin. So yun yung ibig sabihin ng part na yan. Then ang gagawin natin is tatawagin natin yung drop down natin. And then ang gagawin natin, open child, tapos option. So anong part or ano yung function ng syntax na 'to? Ang sinasabi lang natin, si option kasi yung may laman sa label and sa file ng PPT. So nilalagay lang natin siya sa mismong drop-down natin. Para 'pag lumitaw yung drop-down merong laman na value at saka yung label ng mismong, PowerPoint natin. And then after nun, gagawin natin ay i-de-delete na natin itong part na 'to. After natin yang i-delete, ang next step naman natin is outside ng mismong load files natin, magke-create tayo ng function. Function natin is yung kinreate natin dito, open selected PPT. Then since function yan, meron siyang opening and closing dito,
for parameter purposes pero wala naman tayong ilalagay as of the moment. So, ile-leave lang natin na blank yung PowerPoint natin dito or yung function natin. Then after nun, create tayo ng variable na constant and then drop down na variable. Equal natin siya sa document dot get element by ID. So sa get element by ID natin, kukunin natin dito si PPT dropdown, yung ID. Okay. So ID ng ano yan, ng dropdown natin sa mismong PowerPoint. Then lagyan lang natin siya ng double quotation. Then after nun, semicolon. Okay, so after nun, create ulit tayo ng constant, and then selected file. Then after nun, yung drop down dot value natin. So kasi ang gagawin natin, kapag kinlik yung button, bubuksan niya yung file natin. Kaya meron tayong selected file drop down. Then after nun, of course, fetch natin using yung server natin. Tapos plus natin for indentation purposes. Then kukunin natin yung function na ito, yung route natin na open PPT. So lagay natin siya dito with of course yung /n at /, and then dito rin sa side na to lalagyan din natin siya. Then plus yung selected file natin. Kasi kukunin natin yung value ng file na yon. Then after nun, check natin, run natin yung program. Okay, so problema, hindi lumilitaw yung mga labels natin dito. So ang gagawin natin, we will recheck yung program natin sa index. Then lagay lang natin ng semicolon ang part na to. So sa taas tayo, yung mga IDs natin. Eto siya. So mapapansin nyo, PPT drop down yung ating ID. Pero yung ID natin dito, PPT drop down siya. So beware lang sa mga spelling. So i-copy ko lang and paste na dito. Drop down, and then nakalimutan natin palitan ito. So we will go with drop down dito. Yan, para hindi siya mag-empty. Tapos rerun natin. Yan. So mapapansin nyo, ang data natin, first gathering fall, tsaka yung login. So based sa kung ano yung pinili natin dito, yun yung lilitaw. So login natin, open PPT, and yan, nag-open yung login natin. Tapos, yung first gathering naman, yan, so first gathering. So yun yung example of drop down natin.